General Torre, asan po yung ano? Dito po sa aking cellphone. Yun eh. Hindi ang kausap na ICC. Yes. Yes. Ay maaaring pag-usapan. Kakadinig ay tutulungan ng DOJ ang mga witnesses. Mo sakripisyo para makarating ka sa Netherlands. 16 na oras nandun ka pa lang sa Dubai. Super deny noon. Kaya lang, nahuhuli talaga sa bibig ang mga sinungaling. Ang isda nga ay nahuhuli sa bibig at hindi po sa buntot. Dahil ang sinasabi po ng gobyerno ng isang Bongbong Marcos na hindi po sila makikikooperate, hindi po sila papayag na makikialam ang ICC sa ating bansa. Abay, aminado na ngayon ang kanyang sekretary, itong si Boying Remulla, at sinasabi na sila mismo ang tutulong para po sa mga testigo laban kay President Duterte. At galing po mismo kay Vice President Sara na sinabi niya na mismo si Marcos Jr. ang humaharang para sa interim release ni President Duterte. So malinaw na sila po yung nasa likod lahat ng cooperation ito kahit sila ay super deny pa. At syempre, ano bang aasahan natin dito po no, sa tagapagsalita ni Bongbong Marcos na si Claire Castro? Sabihin niya na hindi po sila nakikipagtulungan pero gagastusan po nila yung mga Pilipino na umano'y testigo laban kay President Duterte. At yan po ang sinupalpal ni Senator Marcolita. Bakit? Napakalaki pala mga kababayan po natin ang gagastusin ng gobyerno kahit 4 lang sa di umano'y 30,000. 30,000 daw po ang biktima ng EJK ha, pero 4 lang daw ang testigo na pupunta doon sa ICC, no? And sabi ni Senator Marcolita, napakalaki ng gastos. Bakit hindi na lang sa Pilipinas, no? At kanino pera yan? Pera na naman ng taong bayan. So, mga ordinaryong Pilipino, ikawawa na naman, mga kababayan natin. Anyway, simulan po natin, ha? And huwag kalimutan mag-like and share po, mga kababayan. Whatever it takes to protect the witnesses, we will do. Because the prosecution will rely on these witnesses. Prosecution rely on these witnesses. Kasi yan po talaga ang inyong plano. No? And magkukunwari pa kayo, Diyos ko, Boying Remulla. Antayin niyo po yung karma sa inyong ginagawa po dito kay President Duterte. And hopefully, no, matuloy po yung interim release ni President Duterte para malaking sampal ito sa mga prove their case. Up to hanggang sa May 4. Hindi, hanggang dito lang sa Pilipinas. Siyempre, pakitingtong kanila na yan. Yeah, kunwari. Diba sabi nyo, may hirap ngayong mga yan. Yeah, pero habang nandito yan, it's also our obligation to help them. Kasi if we can protect witnesses for other cases, why not in this case? Sir, DOJ may hindi ang kausap na ICC. Yes. Yes, pisto. Sila mismo ang gagastos. Grabe, si Senator Marcolita, alam na alam nyo kung magkano ginastos niya. Napakamahal daw. Yung isang branch natin. For witness protection. Ilalagay nga sir sa WPP at so lahat ng gastos nila, sagot siyempre ng gobyerno yan. So far, hindi pa naman umaabot doon. Kunwari pa. Aminin mo na, Boying. But yung mga arrangements na kinakailangan gawin, responsive lang tayo, basta may pangangailangan. Responsive ha, basta may pangangailangan ha. Galing nitong si Boying Remulla, no? Bakit kahit di pa pumirma ang isang bulati dyan? Reach the different gaps. Basta nangangailangan sila ng tulong, they just inform our people and we respond accordingly. Walang official communication. Basta ito, no official communication? Sinong sasalo sa kanila doon kung walang official communication? Bobo lang yung maniniwala sa iyo, Boying Remulla. We chanced upon this na lang. Nung nakiusap, sabi ko, sige, pagbigyan. Okay. Wow, nakiusap. Nakiusap o kayo po yung nagkausap? Alam ka naman tayo pa humarang. Drama po. Parang impeachment lang yan. Kunwari, hindi po sila nasa likod. Pero ang totoo, sila naman talaga nasa likod at sa nasa harap. Andyan na tayo. At mahalaga, yung testigo makarating na maayos. Sa kabilang banda, kapag sinabi itong isa, pa-deny-deny pa, no? Kunwari, ayaw niya daw, hindi kami papayag na yung magbigay ng proteksyon ay gobyerno ng Pilipinas. Ulol. Kung hindi namin alam sana
na hindi kayo magkasabwat. So, maniwala sana kami sa inyong gimmick. Kaso wala eh. Kayo po is talagang alam namin na magkasabwat sa pagpaparesto kay President Duterte at sa paghaharang nitong interim release. Sabi na ang magpoproteksyon sa inyo ay pulis. Ay, yun yung mga involved sa patayan. Kaya Ibang pulis ang tinutukoy nyo. Yung mga pulis na yun, kung na-disgrasya nila yung mga sinasabi mo na yan, nanagot na naman yun. No? Yung mga pulis ngayon, iba naman yan. Siyempre, tao na nila yan. Maaari pa kayo, putya. yung diskumpiyansa, kumbaga, Wow, diskumpiyansa. Mukha mo pa lang eh. Mukha ni Conti po. Hindi mapagkatiwalaan. No? Conti, France, Claire Castro, may isa pa, si Atras Abante. Pare-pareho po yung kanilang tunong magsalita. Palagay ko magkakapatid sila, no? At isa lang yung kanilang ama. Alam niyo kung sino ang kanilang ama. Si Satanas. kung sino ang magpapatupad ng protection, kailangan naming i-run through. As a matter of principle, ay maaring pag-usapan. Hindi ka Kunwari, hindi kayo papayag na bigyan nyo ng proteksyon ang mga witnesses labang kay President Duterte. Pante ang isa sa mga abogadong tumutulong sa mga biktima ng war on drugs sa ibibigay na Witness Protection Program o WPP ng Department of Justice sa mga testigo sa kaso. Itong importante, para sa mga biktima, hindi sila komportable per se na kausapin ang prosecutor na dating nagsangkalan sa kanila. Kasi yan ang mga nagsampa ng mga kaso na related sa war on drugs. Sweet. Kasi may hindi pa tayo nakikita na order ng court dated June 18. At doon pala parang sinabi niya na dinedline na niya yung prosecutor, tapos yung Office of the Public Counsel for Victims na mag-comment. Galing nito magpabiktim at magkukunwari nito si Conti, no? Sanay na sanay talaga yung mga nasa makakaliwa. Ngunit ayon kay Attorney Conti, nakikitaan ng Conti na lang kayo magkamukha ni Castro. ICC ang dating Pangulo ng posibilidad na tumakas o hindi Tumakas, hindi makipagtulungan si President Duterte? Kung tumakas yan si President Duterte, hindi nyo yan maaaresto. Kung ayaw niya makipagtulungan. tulungan sa paggulong ng kanyang kaso. Kabilang sa mga idinahilan ng kampo ng dating Pangulo para sa pansamantalang pagpapalaya ay ang kanyang edad at kalusugan. Samantala, tama naman siyempre. May edad na po si Tati Tikong. 80 years old na yan eh. sakali mang mapagbigyan ang hirit na interim release ay gagamitin anya nila itong batayan para sa iba pang kaso na kanilang hinahawakan. Magagamit din po namin yan na parang precedent o dahilan para ipanawagan ng paglaya ng iba pa pong matatandang nakapiit dito sa Pilipinas. Nakita ko So, yun naman pala eh. Bakit hindi nyo na lang pala kayaan na makalaya si President Duterte? Bakit pa kayo magkontra-kontra? Makikinabang naman pala kayo eh. Diba? Magagamit nyo naman pala yung magiging rason sa pagpapalaya kay President Duterte kung siya ay pagbibigyan ng ICC na makalaya. Matutulungan nyo yung mga kaso na hinahawakan nyo dito sa Pilipinas na kasing edad po ni President Duterte, yung mga hinatulan. Yan na pala. Bakit? Magharang-harang pa kayo, makikinabang naman kayo. At alam mo, wala kasing maniniwala sa mga to na sabihin nila na wala po silang cooperation sa gobyerno, ICC naman, at sa gobyerno ni Marcos Jr. Yung sinasabi nilang wala po silang cooperation, coordination, pag-uusap. Pero mismo si Boyeng Remulla po ang ilang bisis na umaamin. At consistent po itong si Boyeng Remulla sa pag-amin niya na talagang mayroon po silang pag-uusap ng ICC. Noon pa talaga sinasabing pwede mag-imbestiga yung ICC. Doon pa lang sinasabi niya pwede sila mag-imbestiga. Nakikipag-cooperate na sila. Kaso todo deny pa rin na napakulong na nga nila si President Duterte. Pero tingnan niyo po ito pakinggan niyo po. Grabe ang sinabi dito ni Senator Marcolita. Talagang bistado po itong gobyerno ni Marcos Jr. mga kababayan. Panoorin natin po. lang po itong isang statement na hanggang ngayon ay naninindigan po ang Malacanang at patuloy po nililinaw sa ating mga kababayan na ang pamahalaan po natin ay hindi nakikipagtulungan sa ICC. At hindi nakikipagtulungan, Pero sila yung gagastos sa mga witness. Wow.
Wow! At kasi nga, sabi nila, mukhang nakalap na raw po ng DOJ ang lahat ng mga tetestigo dun sa mga paratang laban po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano ha? Sige nga, pakinggan natin. Ito yung pahayag ni Atty. Claire tungkol sa bagay na yan. Pakinggan natin. Direct? Parang sa ating pagkakadinig ay tutulungan ng DOJ Pagkadinig? Nagmi-meeting kayo, alam, hindi kayo nagmi-meeting. Alam, gagalaw si Boyeng Rimulya na hindi alam ni Bongbong. Tapos sabihin ni Castro, pagkadinig. Di ba si Castro, mga kababayan po natin, siya po in behalf of Marcos Jr., siya yung nagsasalita kasi siya po is yung tagapagsalita. So lahat na sasabihin niya is authorized ni Bongbong Marcos. Tagapagsalita eh. Tapos sabihin, hindi alam. ang mga witnesses para makapag-testify, para mabigyan ng hustisya ang dapat na mabigyan ng hustisya. Hindi directly makikipagtulungan sa ICC. But this is Ang hirap banggitin yung makikipagtulungan kasi sila po ay nakikipagtulungan. upon the request of the ICC. Still, ang tutulungan po natin ay ang kapwa nating Pilipino. Wow ha. Galing ni Castro no, number one na pinakasinungaling talaga ngayon po si Castro. Na nangangailangan ng tulong para mabigyan sila ng hustisya. So yun po ang Pasok, Senator Marcolita. ang tuloy ang sabi ng iba. Ano ba talaga? Na tumutulong Ano ba talaga? Si Castro talaga sinungaling no? talaga o hindi? Technically, parang sa tingin ng mga... Hindi niya nasagot yung tanong sa kanya eh. Dahil hindi nga tinanong. Upon the request of the ICC. Oho. So kung walang request ng ICC, hindi magre-react yung DOJ. Yes. Tama. Opo. Tama. Sa mga tweet, anong klaseng pagtulong ang ginagawa? Sino tutulungan? Yung witness against the former president. Yes po. Oho. Sa mga tweet, dadalhin sa ICC, ganun ba? Yun po ang Magkano tanong. ba ang gagastusin? Yun ang pag-uusapan natin mga kababayan. Kasi pera na naman ng taong bayan ang gagastusin dyan. Para sa mga, kung may tanim witnesses, ayan, tanim ebidensya rin. Lang. Samantalang kung dito nilitis ang dating Pangulo, Tama. o kahit na taga Mindanao yun, hindi naman siguro ganun kagastos. Yung pupunta ka sa Netherlands, Opo. Yun. isipin mo sakripisyo para makarating ka sa Netherlands. 16 na oras nandun ka pa lang sa Dubai. Oho. Grabe no, 16 hours. Pagkatapos, 4 na oras pa yata bago ka makarating sa Netherlands. Grabe. Pagdating mo sa Netherlands, kukuha ka pa ng kotse, siguro mga halos 1 oras pa bago ka makarating sa The Hague. Oh, tapos sabihin nila, sariling gastos ng gobyerno. Eh magkano ang ticket yan bawat isa? Hotel, pagkain. So kung papupuntahin mo doon, yung titestigo kay na Dioman o titestigo Laban sa dating dating Pangulo, Oh, paano siya mabubuhay? Pamasahe, pagkain niya, saan siyang hotel. Alam nga namang, pagkatapos mong, uuwi na siya o matutulog doon ilang araw siyang matutulog. alam nga naman, ano yan, vice versa. Hindi naman siguro ganun. At pagdating ba nila doon, maghihiring ba sila agad? O baka 1 linggo pa yan, no? 2 linggo, 1 buwan sila. Pera na naman ng mga taxpayers ang gagastusin ni Bongbong dyan, mga kababayan. Tulog, gaano kamahal ang hotel sa The Hague? Opo. Napakalamig pa doon. Oho. Oo. Oh, pero Yung isusuot niya, Opo. hindi mo siya bibigyan ng jacket, baka mag-isa-isa. Ganun pa man daw po, hindi pa rin sila tinutulungan ng gobyerno. Ay, nako. Hindi ko pa alam kung paano. Paano mo ipaliliwanag yun? Alam mo, ang mga Pilipino, matatalino yan eh. Kahit ano, Tama. Kahit di na ipaliwanag ni Castro yan, alam na natin yan, simulat sa poll pa lang, yung planong ipapares sa si President Duterte, sila yung nasa utak niyan. pang sabihin mo, kahit baligtarin mo pa yung mga pangyayari, nagkukunwari lang yung mga ganong klaseng sagot. Ganun ba? Umiipaiwas lang ang tawag. Ano? Unang-una, dinala mo doon yung dating Pangulo nang walang due process. Di ba? Napag-usapan na natin lahat yan. Na-discuss natin lahat yan. Opo. Isip-isipin mo. Nakipag-ugnayan sa Interpol. Di umano. Hindi mo naman nakita yung representative ng Interpol. Huwag sila magsinungaling kay Senator Marcolita dahil talagang mapapahiya po talaga sila. Na siya sana ang nagbigay ng ito yung warrant of arrest. Ang gusto ko makita, yung physical na pagpipresenta ng warrant of arrest. Mr. Former President,
I am the representative of the Interpol. I was asked to deliver and present to you the warrant of arrest coming from the ICC. Wala namang ganun eh. Pag tinanong mo yung General Torre, asan po yung ano? Dito po sa aking cellphone. Yun eh. Ay, nako. So, wala talaga tayong maasahan, no, sa gobyerno ni Marcos Jr. And of course, sa kanyang mga tagapagsalita, sa kanyang mga cabinet secretary, sa kanyang PNP chief. Siyempre, no, lahat sila ay puro mga sinungaling at pinagtatakpan po nila ang maling ginawa po nila or illegal, no, na pagdudukot kay President Duterte. So, mga kababayan, kahit anong dinaypan, itong si Claire Castro, anong dinaypan ang nasa Malacanang, alam natin. At consistent po itong si Boying Remulla sa pag-amin na sila po ay nakikipag-coordinate sa ICC. Nakikipag-coordinate, ibig sabihin nakikipagtulungan at nakikipag-sabuatan. O, yun. Okay, yun lang po muna yung ating update, mga kababayan po natin. Huwag kalimutan mag-like and share. And of course, open po tayo sa mga komento nyo or opinion patungkol sa video na binigyan natin ng reaksyon. And of course, sa mga kasinungalingan ng mga nasa Marcos administration. Okay, bye-bye. Maraming salamat po sa atin lahat, mga kabayan. Thank you and God bless.